Sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, sino na yung gusto niyo maging speaker? Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Bersaga. Clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga maanumal yung flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now speaker. And do you think there's ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous flood control projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. O diba yan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito po nagsalita nga itong si Barsaga patungkol sa flood control projects o mga ghost projects. Kasi mga ka-update, alam naman po natin kaliwat kanan ang nakawan kung sino-sino ang mga fall guys, sino-sino ho ang mga nasisisi. Bakit nga naman mga ka-update, hindi si Martin Romualdez ang imbestigahan? Diba? Minsan na lamang talaga yung mga katulad nito si Barsaga, congressman, yung may paninindigan, yung may sariling kapakanan, yung kaya niya ang panindigan ng kanyang pananalita, hindi ho siya nagpapatinag dito kay Tambaluslos. Dapat mga ka-update, ganyan ho yung mga kongresista natin. Diba? Lahat ho sana ng kongresista hindi sumasang-ayon dito kay Tambonjing. Kasi mga ka-update rumibat din etong si Tambonjing dito kay Barsaga at yung mga iba pang kongresista patungkol sa pagpapalit daw di umano kay Speaker Romualdez. Ano po ang masasabi nyo mga ka-update? Tama ba itong sinasabi ni Representatives Barsaga na dapat si Tambaluslos ang managot? Diba? Ang masasagot natin dyan mga ka-update, tama ho na dapat kasama si Tambaluslos sa mga maiimbestigahan. Si Saldico, hindi yung nasa Amerika itong si Saldico ngayon mga ka-update, letter lang yung pinapadala at nagsasakit-sakitan na di umano kumari ooperahan. Diba? Kung sino-sino ho yung mga nasisisi natin ngayon, siyempre dahil galit na rin ng taong bayan, pero ang pinakapunot dulo niyan mga ka-update, imbestigahan yung pinakamalaki. Kung sino yung nasa likod ng mga anomalyang ito, sino yung mga malalaking tao o sindikatong nasa likod ng mga ghost project. Kaya mga ka-update, nagsalita ho itong si Barsaga na dapat si Tambaluslos ang imbestigahan. Hindi yung sino-sino, dapat kasali ho siya. Di ba? Sir, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nagbiliw kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. Sir, to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga maanumal yung flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement. Diba? Very unlikely if Speaker Romualdez is not involved o wala siyang alam dyan. Sino ba yung mga tinuturo ng mga nahuli nila? Yung mga iniimbestigahan dyan sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Tinuturo ho, dinadawit ho yung pangalan nitong si Tambaluslos. Pero mga ka-update, yung nakakagulat dito, si mismong Bongbong Marcos nagsalita din na. Nagsalita rin ho si Marcos Jr. na hindi raw ho, imposible daw sangkot itong si Tambaluslos para po tayong ginagago ng mga taong iyan. Diba? Minsan lang po yung mga ganyang tao na matatapang mismong congressman pa yan. Diba? Minsan lang yung mga congressman na hindi pabor dito sa Tambaluslos na ito. Sa mga diba? Hindi ho natin mababanggit. Kasi nanggigigil ho tayo.
Nakakapanggigil mga update yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Makikita ho natin ito Nepal. Nagkakagulo na ho. Yung First Lady ng Nepal, yung asawa ni Minister, Prime Minister mga update, alam niyo po yung ginawa. Sinunugo, ginawa yung barbecue. Diba? Lahat ho ng mga sangkot sa korupsyon dito sa Nepal, galit na galit yung mga tao. Sinusugod ho yung kani-kanilang mga bahay, niraransak ho. Inuubos yung gamit. Naging magulo po yung Nepal. Iba't ibang bansa mga kabdit, nangyayari na ho yan dahil sa korupsyon ng gobyerno. Kaya mga kabdit, yung mga ibang ating kababayan nagtatanong kung kailan gagawin ng mga Pilipino yung pagsusunog dito sa ari-arian ng mga hinayupak na ito. Hindi rin naman po natin sinasabing gawin natin. Pero marami hong nagtatanong kung sa Pilipinas kaya mangyari. Magkakagulo ho tayo. Diba? Hindi naman po sana natin paabutin sa ganyan. Sana malaman lang ho natin kung sino yung mga pinaka-big boss ng mga sindikatong magnanakaw sa gobyerno. Diba? Saldigo at tambaluslos. In such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback, alleged commissions? I mean, everything's under the speaker. Paano nila sabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede i-share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo, evidence, sir, that na involvement was a speaker, you have evidence, you have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since tumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barsaga. Joke lang. I have no interest in being speakers. Diba, nagbigay pa rin ho siya ng opinion kahit na nagpapatawa na nga lang siya na dapat nga naman mga kabdit palitan etong hinayupak na si Tambaluslos bilang Speaker of the House. Diba? Kasi lahat ho ng pagtatanggol ng mga hinayupak niyang alagad ni Tambaluslos, yung mga iba niyang kongresista, todo tanggi na gusto siyang palitan. Diba? Kasi mga kabdit, malaki ho yung malaki ho ang koneksyon ng mga ito patungkol sa Ghost Project. Yan po yung katotohanan dyan. Ngayon mga update, pakinggan ho natin itong mga kongresistang bilib na bilib kay Tam Bonjing. Bilib na bilib sa mga ginagawa niyang katarantaduhan dyan sa House. Diba? Pakinggan na ho natin ito mga update. Isyu ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman, iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Corina, tila ayaw pahuli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Please raise your right hand and repeat. Matapos ang fourth wave na kudeta sa Senado na muling nagbalik kay Senador Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabata sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga contractor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Discaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Wala raw siyang koneksyon kay Romualdez. Pinagbasehan lang daw ni Discaya ang mga kausap niyang politiko na humihingi ng parte umano ni Romualdez sa proyekto. Pero ang tanong, sapat na nga ba itong dahilan para magbago ang liderato sa Kamara? Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, noong isang linggo pa raw may mga nagtatanong na sa kanya kung may sapat na numero para mapatalsik na ng tuluyan si Romualdez.
Nababahala na raw kasi ang mga mambabatas sa kinakalabasan ng pagdinig sa flood control scandal. Lumala pa ng kinanta ng mga diskaya ang ilang kongresista sa anomalya. Sa panayam ng... Alam nyo mga kabdita, kahit na magkagulo-gulo itong kamera o dyan sa HOR, napaka-imposible. Parang imposible hong palitan ni Marcos Jr. Etong si Tambaluslos, sanggang dikit ho ang mga yan. Magpinsan ho yan eh. Kahit na tayong mga normal na mamamayan gustong patalsikin itong hinayupak na to, parang imposible hong pababain ni Marcos Jr. si Tambaluslos. Dahil mga ka-update, iba ho ang kapangyarihan ng mga yan. Diba? Iba yung koneksyon nila. Nakita nyo naman po, parang nababahag pa yung buntot nitong si Diskaya. Sinawalat niya na nga, kinanta niya na yung pangalan nitong si Tambaluslos tsaka si Saldico. Ba't parang ngayon nababahag yung buntot niya, natatakot na? Diba? Billionaire News Channel sa ilang mambabatas, may mga nagkumpirma at may mga nag-deny sa isyong ito. Sa isang text message, sinabi ni Negros Occidental 3rd District Albi Benitez na public office is a public trust. Sinundan niya ito ng isa pang text message, kung wala ng tiwala, dapat na anyang umalis. Isa si Benitez sa sinasabing contender sa pagka-speaker, bukod pa kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero kung si Tiangco ang tatanungin, hindi lang daw dapat speakership ang palitan, kundi ang buong liderato ng Kamara. Maging Diba? Tama naman ito sinasabi ngayon ni Tiangco, mga ka-update, na dapat buong liderato ng Kamara, kasi yung mga yan, yung mga hinayupak na yan, nakikita nyo, yung mga kurap, yung mga gahaman ho sa pwesto, ayan, nakikita nyo naman po yung mga yan. Diba? Lahat ho ng anomalya, kahit nga si Isko Moreno, mga binabanatan niya, no? Yan. Si Ortega, tsaka yung katabi niya, diba? Lagi niya hong binabanatan yung mga yan, patungkol sa kung ano-anong katarantaduhang ginagawa. Kaya dapat, mapalitan ho yung lahat yung mga nandyan. Malinis ho dapat yung mga yan. Diba? Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinumpirma niyang matagal nang may nangyayaring gapangan sa pagbabago ng House leadership. Pero inamin niyang wala pang kumakausap sa kanya. Todo iwas naman sa issue ang mga kaalyado ni Romualdez, gaya ni Deputy Speaker J.J. Suarez, na ilang beses niyang sinabing walang ganitong issue at hindi anya mangyayari ito. Itinanggi rin ito ni Infra Committee Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon. I don't think there's a leadership change. None at all. Totoo man o hindi ang umano'y planong kudeta sa Kamara, ang tanong, napapanahon na nga ba ito at sino ang tunay na makikinabang dito? Kahit na anong gawin mga kapatid, dapat talagang malinis yung Kamara de Representante. Kasi mga kapatid, hanggat sila pa rin yung nakaupo, wala pa rin hong mangyayari. Walang pagbabago yung mga pamumuno nila. Lalong-lalo na yung si Tambaluslos. Kasi mga kabdita, gahaman ho sa kapangyarihan yan eh. Gahaman ho sa kapangyarihan yung hinayupak na yan. Ngayon, kahit na gusto ho natin patalsikin itong si Tamba, siyempre yung pinsan niyang si Marcos Jr., hindi ho papayag. Hindi ho yun papayag mga kabdita. Diba? Ganyan po yung nangyayari sa atin. Kung sino po yung makapangyarihan, yun lang ho, yung ating pinupuri. Diba? Yung mga ating kababayan dyan na alam naman ho natin na naghihirap ho tayo sa nangyari ngayon, sa sitwasyon ngayon, nakangangalang ho tayo. Diba? Nakangang ho tayo ngayon sa ginagawang kabalastugan, katakawan sa kapangyarihan, mga kabdita. Pati na rin ho, yung mga pera, ninanakaw ho nila. Diba? Para parehas ho tayong naghihirap. Kaya dapat mga kapatid, simula speaker, dyan sa Kamara, mapalitan ho, pati po yung Pangulo ngayon, dapat ho, masibak yan. Diba? Dapat pati yung si Bongbong Marcos, mapalitan upang malinis lahat, pababa. Yung sistema. Pero kung titignan mo, okay? Kung titignan mo mga kababayan, hindi talaga, sabi nga ni Senator Marcoleta, 'di ba? Na ang pinaka yung
di ba, naghihingi sila ng protekta itong mga mag-asawang Diskaya na gagawin nga silang state witness. Tapos, ang sinasabi ni Senator Marcoleta doon na yung mga less guilty ba ang term doon, na mga katulad nila ay talagang posibleng pwedeng maging state witness. At itong mga most guilty, ito nga si Tambaloslos at si Zaldico at ang mga taga-DPWH ay yung mga yan, talagang hindi sila pwede maging state witness. Dapat sila ikulong. Dapat sila jetayin kung mayroong bitay. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, habang nag-enjoy tayo syempre sa bakasyon natin, tuloy-tuloy ang ating pakikipaglaban, ipupull out ko lang uli itong Forbes Spark issue na ito. Okay? Patungkol dito kay Zaldico. Right? Kay Zaldico, mga kababayan, Forbes Spark. Dahil pinakita dyan ngayon pinakita dyan sa, I think sa Congress. Tama. Okay, tingnan. Wait a minute. Forbes Spark. Okay. Okay, tingnan natin. Forbes Spark ni Zaldico. Okay. So mga kababayan, okay. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang nag-corroborate itong kwento ng ating informante na talagang etong si Zaldico at si Tambaloslos ay bumili nga ng bahay dyan sa Forbes Spark para paglagakan ng tangkas-tangkas na pera. At pinakita dyan sa Congress ngayon, ongoing yung kanilang, medyo nakikinig ako, yung kanilang Senate hearing na talagang milyon-milyon ang nilalapag sa lamesa ng mga kontraktor ang binabayad sa kanila at pera ng bayan yun. Imagine ninyo, total of billions. Kaya no wonder, lubog talaga kayo sa baha. Okay? Malulubog talaga kayo ang buhay ninyo. Hindi porket kayo ay, hindi kayo, kahit hindi kayo makialam sa politika, kahit kayo ay, sabi ko nga, when you say neutral kayo, ayaw nyo makialam because you're not a political person. Meaning, duwag lang kayo o ayaw nyo talagang ipagtanggol ang katotohanan. Ayaw nyo ipagtanggol ang bayan kasi there's no such thing as neutral when it comes to corruption ng mga politiko. Magpasalamat pa rin tayo dito sa mga Diskaya na ito, sa kabila, well, of course, 'di ba, yung mga fabulous, yung paulit-ulit kong sinabi, yung ipinakita nila mga luxurious cars nila, yung kanilang buhay and everything na pinapakita nila, tinga lamang sila. Imagine mo, based dun sa kanilang testimonya, ang napupunta lang sa kanila is 3 to 5%. Then 25% o 30% napupunta dito kay Zaldico at dito kay Tambaloslos. So how much more ang hindi nyo nakikita, ang hindi natin nakikita na mga extravaganza o mga luxurious life or living nitong mga ng mga politiko na ito. Kasi ang tinuligsa nyo lang, ang hirap, ang naging trending kasi in the past, yung mga anak ng mga contractor na sobrang bongga talaga yung kanilang mga pamumuhay, the helicopter. Siyempre lahat yan, lahat yan dapat makulong. Lahat ng nagnakaw sa bayan makulong. Pero bakit kayo nakatutok lang dito sa mga contractors na ito? 'Di ba? Diyan sa Congress, nakatutok lang sila ngayon, si De Lima, si Tinio, basta yung mga demonyo diyan sa Congress, si Abante, talagang nililihis na nila ngayon ang issue papunta sa Duterte administration. At don't get me wrong, nung si Zaldico ay nasangkot sa Farmally, sa mga overpriced laptop, panahon ni Pangulong Duterte. This is not about kung ginawa nila yung pagnanakaw, panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Gloria Arroyo, ni Noynoy, o panahon ni Marcos. Diba? Ang pinag-uusapan natin dito, panagutin ang mga politiko, ang mga kongresista, yung mga hayop na ito. Pero, hindi natin yan mapapanagot pag hindi kayo kumilos.
Hindi nyo mapapagsay pa ulit-ulit na lang yan. Di ba? Wala si Zaldico dyan. Tapos recently, nag-deny sila na hindi totoo yan. Nag-deny din si Tambaloslos na hindi totoo. Kailangan naman naaamin yan. Sa tingin nyo ba aamin yung mga putang inang yan? Hindi yan aamin. Hanggat hindi ninyo pinananagot yung mga walang iyang yan, walang aamin. At paulit-ulit na lang tayo. Ngayon, di ba? Ang pinag-uusapan ngayon dyan, papunta na sa mga Duterte. Nakita nyo, yung sa Kongreso, hindi na nila tinatanong yung involvement ni Zaldico at ni Tambaloslos. Ang tinatanong nitong mga hinayupak na ito sa kay Curly Discaya, yung kung magkano yung mga na-accumulate nilang mga projects and income from 2016 to 2022. Di ba? So, pinutol na nila 2022 to hanggang sa kasalukuyan nitong nibangag na ito. Tinanggal na rin nila yung panahon ni Noynoy. So, nakafocus na sila ngayon sa mga Duterte. At again, hindi po, kahit ng panahon ni Duterte, yung si Zaldico, kasama yan din sa declaration ko, actually, okay, may declaration dito kay Zaldico na ito. Mga kababayan, kasama nga dito na pinresent natin sa Korte ng California ay okay, dito na itong si Zaldico na ito at saka si Tambaloslos ay partner talaga sila. Partner talaga sila dito sa mga maanomalyang mga transaksyon. Mga jutang na talaga. Ano sabi ng mga Diskaya? Okay? Okay. Sabi ng mga Diskaya, sabi nila daw, dito sa kanyang declaration, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto pa naming magpatuloy na magkaroon ng projects sa gobyerno. Kung hindi, sabi dito, kung hindi, binabala nila na matatanggal sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng anumang proyekto. At ako naniniwala ako dito sa kanilang testimonya. Ang sinasabi dito ng mga Diskaya, hindi namin ginusto kailanman na magsama-sama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas at nagpupondo ng project. Totoo yun. At again, aminado naman ang mga Diskaya na nakipagsabuatan nga sila sa mga kongresista. Pero kung hindi kongresista, kung hindi sila Tambaloslos, kung hindi ang Bangag administration ang nag-i-impose nitong 25 to 30% or maybe more than that na mga kickback, mga kababayan, hindi naman makaka-penetrate o hindi makakagalaw itong mga contractor katulad ng mga Diskaya. Okay? Katulad niyang si RA Pahati Construction. Mukhang wala pa dyan, ano? Pinanood ko yung late ako nanood kasi nga busy-busyhan ako sa ating bakasyon. Yung si RA Pahati na yan. Okay, yung Jella Pahati na sinasabi ko, kasabwat yan ni Sandro Marcos. Kasabwat yan ng mga bangag. Pero dyan sa Kongreso ngayon, inililiis na nila yung issue, papunta na kay Duterte. Okay? Papunta na sa mga Duterte. Inaalis na nila itong si Zaldico, itong si Tambaloslos, itong mga kongresista. Dahil sabwat, my God, sabwatan yan sila. At sinasabi ng mga Diskaya, hindi daw nila ginusto na mapasama sa ganong klaseng sistema. Pero kailangan daw nilang magpatuloy para sa pamilya, empleyado, dahil nga daw, sinasabi nila dito, dahil naiipit, okay? Dahil naiipit na yung kanilang mga negosyo, lumulubog na daw sila sa mga utang, at yung kanilang mga companies ay talagang nasa peligro na, at yung buhay ng kanilang mga pamilya, kaya daw napilitan silang makisama sa kalakaran kahit labag daw sa kanilang kalooban. At yan ang realidad. At sinasabi ng mga Diskaya na paulit-ulit silang ginagamit ng mga nasa pwesto sa sistemang bulok at wala daw silang magawa dahil kung hindi,
alright, sila makisama, gagawan sila ng problema, yung mga project nila, i-award instead na i-award sa kanila, ay anong mangyayari? Bibigyan sila ng problema at, ito ay sa pamamagitan daw ng mutual termination para magkaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot na hindi matuloy ang implementation ng kanilang project. Ngayon, sinasabi dito, after daw nilang manalo sa mga bidding, may mga opisyal ng DPWH ang lumalapit sa kanila para humingi at kumuha ng mga porsyento sa kanilang proyekto. Alright? Sinasabi ng mga Diskaya na meron silang ledger about it. Tinatanong dun sa Congress, meron ba kayong pinapirma na o nagbigay ka ng 25%, let's say kung ilang milyon yung 25% na yan. Ang sinasabi nila, meron silang personal record, pero wala silang permado na na-receive ni Tambaloslos o ni Zaldico. Ba't naman pipirma yan? 'Di ba? O nung itong Alcantara, yung DPWH engineer, 'di ba? Director. Ngayon, ang pinapakuha ng pera, mga drivers. Okay? So, hindi yan pupunta na sila ang kukuha ng pera. Siyempre, meron silang mga bagman. Diba? So, naniniwala ako dito sa sinasabi ng mga Diskaya. Ang sinasabi nila, ang hinihingi nilang porsyento, ay hindi nga daw bababa sa 10% at umaabot sa 25% na naging kondisyon para hindi daw maipit yung mga implementation ng contract. Okay? At ito daw ay binibigay nila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nakasaad ng mga araw kung kailan ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina. Ito na nga, yung mga pinangalanan na alam nyo na. Ito yung si Terence Calatrava, former Undersecretary of the Office of the Presidential Assistant for the Visayas of the Philippines. Yung pinakasikat, yung Kong Roman Romulo ng Pasig, na yan pala ay mentor ni Vico Soto. Kaya kung mapapansin mo, di ba, maraming bumilib sa inyo kay Vico Soto. Pero selective lang siya. Bakit mga Diskaya lang? Ang mga Diskaya ay kontraktor lamang sila. Ang punot dulo ay ang mga politiko, ang mga kongresista. Bakit hindi tinitira ni Vico Soto itong mga politiko? Bakit ang mga Diskaya lang? Selective. Kasi nga, nilabanan siya during election. Kaya wala rin talaga tayong maaasahan. Dahil itong mga akala natin, bumilib na kayo, ang galing ni Vico Soto, dahil inilabas niya yung mga Diskaya. Pero you have to open your mind. Make up your mind. Open your hearts, mga kababayan, na ang punot dulo ay ang Marcos Bangag administration. Si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Zaldico, at si Tambaloslos. Kaya nga ako kinasuhan ng mga putang inang yan. At nakalagay nga yan sa declaration ko, mga kababayan. Where's my declaration? Okay? Ang declaration ni Palangga, Maharlika, in the past. Okay? Mga kababayan, natin to. Sinabi ko na yan sa inyo. Okay. Ayan. Ito. Sinabi ko na yan sa inyo, mga kababayan, ang mga pasabog na yan na ang ginawa ni, ayan ito, na even yung mga, yung mga inilalabas na mga balita or mga article patungkol dito sa SunWest Development and Construction Corporation na ito. Alright? Mga kababayan na pagmamay-ari ni Elizaldico at ng kanyang pamilya, okay, ay nakasecure ng 1.3 billion in contracts to supply personal protective equipment and ito nakalagay ito. And SunWest also secured the laptop contract for the Department of Education